Unsay rason nga nagkuyanap o harap-harap baga kay mga naong nga mangaw ka og kwartas gobyerno karon nga administrasyon alangan kay una-unahon ng presidente adik kay sluga presidente no ug adik po di ay sa kwartas gobyerno bisag unsaon nila tago sa ilang investigasyon sa flood control project skandal mga kabrigada na dito rakutob kay Saldico padulong ni Japon kay Romualdez o padulong ni Japon sa adik na presidente adik sa kwarta adik sa gahong adik pagyud kaayos druga may gani ka nga huwag kadikan lang yun na 57 years old ako mga kabrigada kining gugma na yun laban dumating sa buhay ko. Tingnan mo mga kabrigada, panahon ni Digong, former President Rodrigo Duterte, na ay korupsyon, pero perting tago sa mga buwang. Iya mga ninggiuyong sinusyutan gani, o katong sa may tiking sigaret, 30 billion di pabayad niya, sinusyutan 7 billion. Si Pangilinan o mga Ayala, iya pa mga... Tungod kay, depende na sa leader nga tinuod. Gusto niya mawagtang ang korupsyon. Okay, determinado mas Digong, aning kimi-kiming mga kawatan. Perting uhawan nila itong panahon na. Sos kay nipuli ang adik sa druga, adik sa kahom, adik maging sa kwartas gobyerno, at harap-harap ang tawag. Di pagid maprosecute kay ginabahugan lang ang katong ahensya sa gobyerno. Ha? Namanggukon sa iya ha. Bahuga mga congressman. Isang tiring niya. John, birthday mo, John. O, galing, no? Happy birthday to me. Si Boy Agnas ba? Pati ang utok na Agnas na po. Isa si Boy Agnas, si Boying Rimulya. Kailan mo? Ako ombudsman ko. Ha? Gakisi-kisi siya karon bato kang Congressman Leviste kay lagi kontra man ang mga statement ni Congressman Leviste batok sa iyang amo na si Bongbong Marcos ang adik ng presidente. Hala, mag-imbestiga daw sila. Buang Miss Boy Agnas, Boying Rimulya. Unya ang milyon-milyon, bilyon-bilyon nga flood control project scam. Baliwala lang to, nga daggan ba itong congressman na lambigit lang mga pangalan, no? Nga natagan sa mga diskaya. Isa rito. Boy Agnas, Boying Rimulya. Ha? Agnas ka na talaga. Sobra. Agnas na. Woo! Fresh. Bagong balbas, bagong ligo, bagong himos-himo sa dagway. Parang pabiling ng gwapo. Di ba? Nuban, pati paningkamot ng kuskus, wala nyo yung nakuskusan. Anyways, before ko mapakay unyang pagtaod, kay nami kulbahinang na panagtapok sa usa ka lugar, pakay ng tana. Gusto lang na akong ipasabot. Kay nabasahan ako itong akong post kagahapong adlaw may tungod sa basura. Pero tilang sukuas ko Pila na kaadlaw giantos na nako tong mga reklamo nga miabot sa akong inbox, tawag sa telepono, tawag sa akong cellphone. Sir, nga no, man na mahakot yung mga basura, sir, ay. Sagaran sa mga subdivision. Na-appeal pa nang sa Tigato. Okay. Siyempre, ato sang gipaabot kay base diyang naapay kuri-kuri o gina-asikaso. Kaya ang dump truck basing nagdungag kaguba. Ano sa ba? Sa mga problema. Yata ka na itong at least 5 kaadlaw. Nang unong kaadlaw, nagpito kaadlaw. Kaya di mapugumuto nga wa ni niabot sa City Hall ang reklamo sa pag tapok sa mga basura. Nga di na kolekta.
Di ko mo ito niabot isko ano sa City Hall na ba? Pero kanong dugay kang aksyon. Pag vlog o pag vlog na ko ng mga dawa. Naglumbaan na lagi. Abot ng mga truck. Mga dam ka paglumbaan na. Mas muna ko ha. Niabot ko ha. Ayaw kong ingna nga wapon niabot dito sa Senro o sa City Hall ang reklamo sa mga basura nga wala mo kolekta. Sige doon, kwintahan daw. Nakaroon, kaya gipanawagan ako si Mayor Baste. Kaya para nga, at least aware siya. Kaya basi siya kabalo ba? Nga may problema na, huwag ipaabot siya ha. Uy, nasuko man sila. Okay. Pero di ko undang sa kontrabaho. Aron nga, mupahibalo kaninyo na nagkulang ang atong taga-gobyerno sa ilahang paghimo sa responsibilidad o obligasyon. Tama, mali? Tama, mali.